Magandang buhay at maulang panahon sa ating lahat mga palangga ko. Ayan, andito na naman po ang inyong lingkod, Triple C Cooking, at maghahati din naman po tayo sa inyo ng masarap na recipe na swak na yung tag-ulan at swak na swak pang negosyo pa. Ayan ang ating masarap, malinamnam at talaga namang overloaded sa sangkap ang ating Lumi Overload. Kitang-kita naman ang ebidensya. Kitang-kita naman na overload ang ating Lumi. Kaya naman mga palangga, kung gusto nyo pong gayahin ang recipe ito para sa inyong pang negosyo, open nyo pong panoorin ang ating version or recipe na ating Lumi Overload. Kaya ano pa bang inaantay mo? Edi watch mo na yung full video, and don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga upload. O natakam ka ba? Napaka-overload niyan. Kaya naman, arat na, i-watch nyo na ang full video. Arat na mga palangga, mag-start na po tayong magluto. Ayan ang ating sandamukal na bawang. Ayan mga palangga, 2 ulo ng bawang po ang ginamit ko dito kasi ang ating lumi ay kailangan ng maraming bawang. At gumamit po ako dyan mga palangga ng spin cutter para mabilis po ang ating pagluto. Ayan, ang ating procedure mabilis, o diba? Ayan, at ganyan lang po ka-easy gamitin yung ating spin cutter, at nabibili po ito sa Lazada at Shopee. O diba? Hindi na tayo mahirapan mag-dice-dice pa. O ayan, at ilipat po natin yan sa malinis na mangkok. Tada! Ayan na siya. O diba? Easy kayo. At magda-dice po tayo ulit or magka-cutting tayo ulit ng ating sibuyas. Ayan, para pinong-pino talaga yung ating sibuyas at bawang. At ayan na, 'di ba mas maganda kapag ganyan yung pagkakat ng ating sibuyas. O ilagay natin sa malinis na mangkok at iset aside natin. At ayan naman po ang ating carrots. Ayan, hiniwa ko lang po siya ng maninipis, parang pangpansit lang. At yung ating repolyo. Yun. At ikakat ko lang din po yan siya ng maninipis. Ganyan lang po natin hiwain yung ating repolyo. Yan. Pahaba lang po siya guys at maninipis lang po. Yun. Kaya naman maghiwa po muna tayo mga palangga. Ayan, at tapos na po tayong maghiwa ng ating repolyo. Kaya naman ilabas na natin ang iba pa nating mga ingredient kagaya ng, ayan, pork liver. Ayan, manipis lang po ang pagkakahiwa ko niyan mga palangga. Ayan, iset aside po natin. Ayan din po ang ating liempo. Hihiwain po natin yan mamaya ng manipis lang din po. At meron po tayo dyan ang kikiam, squid ball, at syempre ang ating chicharon. Hindi pwedeng wala yan. At syempre ang ating itlog. At syempre ang ating cornstarch. At ang ating kalamansi. Ayan na po lahat ng ating mga sangkap or ingredient. Meron tayong bawang, sibuyas, carrots, at meron tayong repolyo. Yan, fresh na fresh kasi yung fresh ko, char. At syempre yung atay ng baboy or liver. At ang ating liempo, kalamansi, kikiam, at squid balls. At syempre ang ating malutong-lutong na chicharon at itlog at cornstarch at kalamansi. Ayan na lahat. Kaya naman mag-start na po tayong magluto. Ayan, buksan na po natin ang ating kalan at ilagay natin yung ating kawachar. Yung ating kaserolang malaki. Ayan, at maglagay po tayo dyan ng mantika. At maglagay na nga po tayo ng ating bawang. Ayan, pasensya po kayo kung medyo masilaw dahil malakas po ang light ng aking phone. Dahil hindi pwedeng walang light dahil nga po ay madilim ang loob ng bahay. Ayan, at golden brown na po or tostado na po ang ating bawang, kaya naman sinit aside ko na po yan mga palangga. At ayan, nasit aside na po natin yung ating bawang. Ayan po ang ating squid ball. Priprituhin po natin yan at pag medyo crunchy na ay iset aside na rin po natin mga palangga. Ayan, magprito-prito po muna tayo.
At this point mga palangga ay medyo crispy na po ang ating squid ball. Ayun, kaya naman hanguin na natin yan at iset aside po natin. Ayan. O diba, medyo tostado ng kaonte. Sarap. Pwede nang papakin, charot. Ayan na po, iset aside na po natin yan at isusunod po natin yung kikiam. Magdadagdag lang po tayo dyan ng kaunting mantika. Ayan ang ating kikiam. Medyo maninipis ang pagkakahiwa ko yung mga palangga, pero nasa sa inyo yan kung gusto nyo yung half agad ng kikiam ang inyong pagkakahati. Ayan, or kalahati ng kikiam, ganon. Ayan, at pag medyo malambot na ang ating kikiam at medyo crispy na rin po, ay set aside din po natin yan. At this point mga palangga ay luto na po ang ating kikiam. Crispy na po siya, kaya naman itabi na po natin ang ating kikiam. At naiwan yung aroma ng ating squid ball at saka ng ating kikiam sa mantika na ating pinagprituhan. Kaya naman mag-start na po tayong maggisa. Napakabango. Ayan na po ang ating sibuyas at magdagdag po tayo ng kunting oil. Ayan, para hindi naman po dry yung ating kaserola. Ayan, mikos-mikos lang yan. At maglalagay po tayo dyan ng patis. Yun. O, diba? Ayan na, mikos-mikos lang natin yan. At maglalagay po tayo dyan ng pinong paminta. Pero nasa sa inyo yan kung gusto nyo durog or buong paminta ang ilagay ninyo. Ayan, at haluin lang po natin ng maigi. At maglagay po tayo dyan ng tubig o yung pinaglagaan po ng ating pork. O diba? And para mas malasang-malasa yung ating lumi overload. At this point mga palangga, sasabay ko na pong lutuin yung ating miki or yung noodles ng ating panglumi. Ayan, kumulo na po yung tubig na isalang natin. Kaya naman ilulubog na po natin yung ating malalaking hibla ng panglumi na miki. Ayan, napakasarap yan pag naluto. Swak na swak sa ating panglumi. O diba? Ayan mga palangga. At haluin lang po natin yan. Alalay lang po sa pagkakaluto, baka po ay ma-overcook. Alam niyo po ba, isa rin po ito sa paraan para mabawasan yung pagkaalat ng ating miki. Ayun. At dito sa kabila, naglagay naman po tayo ng 2 cubes, pork cubes. Ayun, at halu-haluin lang po natin yan para po matunaw yung ating nilagay na pork cubes. At kumulo na nga siya mga palangga, kaya naman naglagay na po tayo dyan ng oyster sauce. Ayun mga palangga, nasa sa inyo yan kung magdadagdag kayo ng pork cubes or magdadagdag kayo ng salt. Nasa pantimpla nyo po yan mga palangga. Ako po ay hindi na po masyadong naglagay ng salt. Ayan, pork cubes na lang po and then toyo at ayang oyster sauce. At naglagay rin po ako dyan mga palangga ng liquid seasoning. So ayan na po ang ating noodles or ayan na po ang ating panglumi na pasta. Luto na po yan, ang lalaki ng hibla, diba? Pero yan po talaga ang panglumi. Ayan. At dito sa kabila naman po ay kumulo na po yung sabaw ng ating panglumi. Kaya naman ilalagay na po natin ang ating mga gulay. Ayan, makulay ang buhay pag may gulay. Charot. Tama naman, diba? Ayan, haluin po natin mga palangga. At mabilis na lang po itong maluto yung ating lumi. Ilagay na nga po natin dyan ang ating carrots. Yan, mabilis lang po yan maluto mga palangga. Sunod-sunod na po ang paglagay natin ng ating mga gulay at ng ating mga ingredient. Ayan, naglagay na rin po tayo ng binating itlog. 3 itlog po dyan mga palangga ang inilagay ko kasi medyo malaki yung aking kaserola. Ayan. Hindi ko po siya agad hinalo para maluto yung ating itlog. Yan, ganyan siya. Ayun, pagkasarap. Oy, grabe overloaded sa gulay, 'di ba? Magulay yung ating lumi. Napakasarap. Saan ka pa diyan? At syempre, maglalagay na tayo ng pampalapot. Ayan, mga 3 kutsara po yan ng
cornstarch. Ayan, malapot na po agad ang ating sabaw. Halu-haluin lang po natin. Mabilis lumapot mga palangga dahil nga po ay mainit na po yung sabaw ng ating panglumi. At ilalagay na nga po natin yung ating noodles or yung Mickey. Ayun, ang lalaki, di ba? Sulit na sulit, mga 2 subo lang, busog ka dyan. Ayan, haluin lang po natin yan hanggang sa maluto. Sabay-sabay ang gulay at ang ating Mickey. Ayan na siya. Nakita nyo ba yan? Napakalapot ng sabaw at talaga namang napakasarap masangkap. Ayan, hindi po kasi talaga ako nagtitipid sa aking mga lutuin, lalo na pagpangtinda. Ayan, gusto ko kasi balik-balikan ang aking mga customer, ang aking mga produkto or yung aking mga niluluto. Lamig kayo guys, okay na kayo, kaya naman mag-presentation na tayo. Ayan na po siya, nakatab na po mga palangga. O diba, very easy lang pong lutuin at swak na swak pang negosyo pa. Ayan, thank you so much po sa inyong panunood ng aking YouTube channel mga palangga. Sana po, huwag po kayong magsawang magsuporta at manood ng aking mga upload every other day. Dahil busy rin po ang inyong person. Ayan, thank you so much po and don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga paninda or aking mga patakam na lutuin. Ayan, bye bye po. Thank you so much.